Good morning, Klein. Kumusta naman ang kalagayan dyan sa Los Angeles? Kumusta ang ating mga kababayan at ano ba ang latest na balita natin ngayon, Klein? Mari, umabot na sa 24 ang bilang ng mga namatay dahil sa mga nagaganap na wildfire sa Los Angeles. Ayon sa ulat ng County Department of Medical Examiner noong nitong linggong gabi, sa mga kaso ito, 10 lamang ang kumpirmadong labi ng tao habang patuloy ang investigasyon sa iba pang mga kaso. Pinag-iibayo naman ng mga bumbero ang kanilang operasyon upang makontrol ang sunog sa kabila ng banta ng matinding hangin na posible magpalala sa sitwasyon. Ang Palisades Fire na tinaguri ang pinakamatinding wildfire sa kasaysayan ng Los Angeles, sumiklab ito sa mahigit 23,000 acres ng lupa at tumubok ng maraming bahay, negosyo at mga makasaysayang lugar. Ang Palisades Fire na 13% pa lamang ang nakokontrol habang Eaton Fire ay nasa 27% at ang Hearst Fire naman ay nasa 89%. Patuloy na lumalakas ang Santa Ana wind sa Los Angeles at Ventura counties nitong linggo at inaasang lalakas pa ngayong Martes. Ayon kay Rich Thompson, meteorologist mula sa National Weather Service, posibleng umabot sa 35 hanggang 55 miles per hour o 56 hanggang 88 kilometers per hour ang mga bugso ng hangin. Nakataas na rin ang red flag warning sa buong lugar hanggang Miyerkules at nagbabala si Thompson na malakas na hangin, mababang humidity at tuyong mga halaman ay magpapalala sa mga kritikal na kondisyon ng apoy. Humiling naman ang karagdagang engines, fire crews, helicopters, bulldozers at water tenders si Nancy Ward, Direktor ng California Office of Emergency Services, bilang paghahanda sa parating na hangin. Balik sa iyo, Marie. Oo, Klein, alam mo, napakalaking balita niyan. Malayo man kami dito sa inyo, no? Dito kami sa Texas, ilang araw din na lakbayin papunta sa inyo. Pero ang aming mga panalangin ay para sa inyo at sa ating mga kababayan dyan sa Los Angeles at patuloy nawa kayong ingatan. Salamat, Klein Sinca mula sa Los Angeles, California, USA.